Good morning po mga idol, mga paps. Good morning. Meron po akong meron pa akong kunting ituturo sa mga baguhan lang, wag naman sa mga wag na sa mga veterano. Wag na sa mga veteranong mekaniko. Doon lang sa mga nagsisimula pa lang na mekaniko. Under chassis muna tayo. Kasi pinalitan ko ito ng shock absorber dahil yung shock niya ay napakatigas na. Ayan po, tigas, ang hirap iangat. Ngayon naman po pagka medyo ibinaba po natin, yun parang may parang may salyada. Kaya pagka yung nag-ano ako sa hams, nakaldag, pag na ganun, parang may nalagutok kasi may yan yan naririnig nyo mga idol, yan. Yan po. Yung kabila nagkaganon din, pero buo pa yung shock absorber niya. Buo pa. Ngayon mga idol, di po ba pag tayo ay nagpapalit ng shock, so tayo ay kung wala kayong kalimitan ang ginagawa po natin, tinatalian po ng spring. Kalimitan tinatalian natin ng alambre bago natin tanggalin. Ito naman po tawag dito, pagkakalasin nyo na, iba kasi ito dun sa mga Toyota Big Body, iba siya, ganyan lang. Ang Toyota Big Body, yung butas na yan ganyan, may mga tornilyo yan, yung pinaka shock mountain nya. Ang shock mountain po ng BIOS, ay ganito. BIOS, Honda City, puro ganito na ang shock mountain. Iba na siya. Yan. Nakasalpak lang po ito doon sa ilalim. Yan. Ngayon po mga idol, kalimitan po ang ginagawa natin, yun nga po sa tulad ng sinabi ko kanina. Pagka tayo ay nagpapalit ng shock, tatalian muna natin tong alambre para sa ating pagbabalik ay hindi tayo mahirapan. Pero ako po, wala kayong makikitang alambre dito. Yan, kasi kinalas ko yan, ito yung luma kong shock. Pero wala kayong makikitang alambre dito. Hindi po ako gumagamit ng tali. Tsaka yung din pong spring freezer, yung ikinaklam dito, inaklam dyan. Wala din po ako nyan. Wala ako nyan. Makikita nyo, wala akong gamit na ganyan. Ang gawin nyo lang po bago nyo kalasin yung shock, itong jack, lagay nyo muna dito. Lagay nyo dito. Yan, jackan nyo dyan. Nakasalo dito sa nakasalo muna dyan. Saka nyo kalasin itong nut na to. Pag nakalas nyo na po ito, pag nakalas nyo na yan, natanggal na tapos wag nyo muna po itong kakalasin. So pag naibaba nyo na, dahan-dahan yung ibaba. Pag parang malambot na po yung crocodile jack natin o jack natin, ano man ang gamit nyo dito, yan dyan, bababa mo na, saka nyo nakalas. Pero bago nyo luwagan nyo na muna ito. Luwag lang, or tanggalin nyo na itong nut. Pero maiiwan muna itong sabat, itong bolt, maiiwan muna. At least wala nang nut, madali na yun. Pag naibaba na natin, yun na, release na yan. Ito po kasi itong shock na to, double nut po yan. Double nut. Ito po ay nakalagay dito. Yan, nakalagay yan dyan. Yan.
Ito naman po, nakakalas naman po. Ito may bearing, itong bearing po sa gitna. Pag hindi nyo mapapansin at hindi nyo siya talastas, ang nut ay nakalubog. Yan. Itong nut na to, nakalubog to dyan. Yan. Nakalubog yan dyan. Pero ang totoo po niyan, dahil iisipin nyo gagamit pa kayo ng socket para makuha nyo lang itong nut. Ang gawin nyo lang po kasi ito, natatanggal naman yung bearing. O yan. Natatanggal ho yan, nahihiwalay ho yan. Yan. Nahihiwalay siya. Itong nut, nakatornilyo yan dito, nakakabit dito yung hindi pa yung spring, hindi pa yan makakalas. Sasama pa rin yan. So ang ginagawa ko na lang yun, itutumba ko na lang siya, ihahanap lang po ako ng lugar na saltuhan. Kunyari sa pader, ganyan. Kunyari sa pader, ganyan. Nakakabit yung spring. Ito, kakalasin nyo ito. Kakalasin yan. Pipihitin nyo na yan ang pipihitin. Pagkano na. Bago nyo po pala ito matatanggal, siyempre, iipitan muna po ninyo ng kontra dito. Bago nyo matanggal itong nut. Yan. Habang tinatanggal nyo na po, yan, isalto nyo lang sa ganyan para pagka bumanda siya, hindi tumalsik man, nandito lang yung mga piyesang makakalas dito, hindi kung saan mo hahanapin kung tatalsik. Ganun pang mga pamamaraan ko ngayon po. Pagkakabit na po, ito na, pagkakabit na tayo. Pag kinabit nyo po yan, patong nyo na rito yung spring. Total, gas type naman siya, nakatulak na yan. Ito po, wag nyo munang ikakabit para hindi kayo mahirapan. Wag nyo muna itong ikakabit. Ito mayroon tong yung pinakasalo pinakasalo nitong spring yan diyan sa taas. May pinakasalo yan. Yan, itong plate na to. Yan, yung plate na yan, nakatungtong din ito doon. Kaya ang gagawin nyo po, yun na muna ikakabit ninyo. Tapos, lagay nyo rito, malambot lang naman to, gumawa na kayo gawan nyo na ng paraan na ito ay maipasok nyo rito. Saksakan nyo muna po ng screwdriver. Ito, sasalpak nyo dyan. Pag naisalpak nyo na yan, dalawa, para hindi maggewang-gewang. Ngayon po, pagka naisalpak nyo na at nakaabang na, saka itong crocodile jack, ilalagay nyo na dito sa ilalim ng dito sa ilalim ng swing arm. Dahan-dahan nyo pong jajakan. Aangat yan. Aabangan nyo na lang po yung dulo ng shock na lumabas dito. Ngayon, pag nakita nyo lang nakalabas na rito yun, may ilalagay nyo na yung Tapos, pag naikabit nyo na itong nut, ito, wag nyo muna pong ikakabit kaagad. Ikabit nyo rin pagka na mai-temporary para mailagay lang yung nut. Kuhan, awag dito. Lusot naman yung pagtulak doon, nadyakan nyo na, ilalagay nyo na to. Pag nailagay nyo na, saka nyo na ngayon i-release yung jack. O di, naikabit nyo na yung spring lang, walang kahirap-hirap. Kundi ang naging katulong lang ninyo ay itong crocodile jack. Yan. Ganun lang po mga ka-idol. Kung hindi man po malinaw, ay pasensya na po kayo, hindi nyo ako naintindihan. Basta yun na lang po yung pinakapaliwanag ko po, na para hindi kayo mahirapan. Yun, ito sikapin yung mailagay dito sa pinaka nitong parang pinaka spindle arm nya, spindle arm. Yan dito, spindle arm ba tawag diyan. Yan. Ganyan lang po ang mga pamamaraan ng pagkakabit niyan. Maraming beses ko na pong ginawa yan, marami na.
Kaya hindi na ho ako gumagamit ng mga spring pressure na yan, mga spring pressure na sinasabi. Yan, wala akong kahirap-hirap. Yun lang po mga yun lang mga idol. Yun lang po mga mga idol. Yun lang pa time i-share ko sa inyo. Hindi ko man naipakita yung yung kung paano ko ginawa. Pinaliwanag ko na lang po sa inyo. Kasi wala rin po kasi ako mapaglagyan na ng cellphone. Wala akong stand. Ganun na lang po, ipinaliwanag ko na lang pong maigi na ganun ang gagawin ninyo. Shout out po pala sa 134 na mga subscriber ko. Maraming salamat po sa mga silent viewer ko. Maraming salamat. Lagi po sana tayong mag-iingat saan man tayo pumunta. Sana lagi tayong pagpalain ni Lord araw-araw. Yun lang po mga mga idol, maiksing video lang naman po. Ngayon po ikakabit ko na po yung gulong. Ayan. Yan po yung kakabit ko na po yung gulong. Ngayon yung kahon ng shock. Yan. Doon po sa nag-comment sa akin sa sa NB350 sino ba yun, si Idol, hindi ko maano. Huwag ka mag-alala Idol, okay naman yung ginawa ko. So kaya ko lang talaga kinalas yung steering pump dahil para lang mailabas ko yung ang sana ang ginawa ko na lang dapat, sinisikwat lang naman kasi yung belt nun. Kung tutuusin, sikwatin na lang, harangan mo na screwdriver. Pero yun po talaga, meron din po nag-comment sa akin doon na pandaw sana okay lang po sa akin yun. Tanggap ko naman po yung mga comment na iba na sinasabi negative comment. Okay lang po yun. Basta ang importante po, wala naman ako naging problema dun sa customer ko at wala rin ako naging problema sa pagkakabit ko. Naikabit ko naman po ng maayos yung belt na walang damage o yun lang po. Basta ako po ay nagtatrabaho lang po ng maayos. Ano man yung mga pamamaraan ko, wala na po akong magagawa doon sa ibang mga nagko-comment kung mali man basta wala man nagre-reklamo sa mga customer ko at sila ay nabalik para magpagawa ulit ng panibagong problema. Yun lang po at maraming salamat. God bless po sa inyong lahat mga silent viewer ko. I love you all po. Lagi po tayo mag-iingat. God bless po. Salamat po.